Magandang araw mga kamag-aral at mga tagapakinig. Ako nga pala si Andrea Mendoza ang magbubukas at magsasara ng isang uri ng pagdedebate. So, ang wikang Tagalog at Ingles ay isang uri na ginagamit natin para sa pakikipagtalistasan upang ito ay mas maipahayag natin sa mga tao at mabilis tayong magkakaintindihan. Kaya naman sa usapan na ito ay magkakaroon tayo ng isang uri ng debate upang mas malaman natin kung bakit tama ito kailangan para sa ating buhay o kung bakit ito ay dapat pag-aralan ng mga tao na gustong matuto nito. Sa wikang Pilipino, ang mga ngatwiran ay sina Manolo Gabriel Antonio, Vic Xavier, at sa wikang English naman ay sina Julian D. Bondok, Andrea Soriano. Para naman sa wikang Filipino at Ingles ay sina Adrian Joque Lagadia, Luis Del Legazpi, at Julian Ernest Sangayan. Sa Pilipino, ang pagbibigay ng higit na halaga o pokus sa lengguwaheng Pilipino ay nakakapagbigay ito ng pagkakainlanlan sa ating mga bilang Pilipino. Ang lengguwaheng Pilipino ay dapat itong gawing medium pang-instruction sa ating bansa, lalo na sa larangan ng edukasyon, kung saan sa pag-aaral, ito ang unang wika na ating pinag-aaralan o nakagisnan na natin. Mabubuo ang ng mga estudyante ang matibay na pundasyon o master, hindi lamang sa kanila, o hindi na rin sa karagdagang mga wika tulad ng pag-aaral ng Ingles. Kaya sang-ayon kami sa pagpapalaganap ng gawaing medium ito bilang medium pang-instruksyon, ang wikang Filipino. Dahil ito ay hindi lamang magagamit sa loob ng eskwelahan, kundi na rin sa pagpapaligsahan o pagkalat ng ating identidad at kultura sa karatig ng mga bansa sa mga dayuhan. Ang pagbibigay na higit na halaga at atensyon sa wikang Ingles ay makatutulong upang mas makaintindi ang mga Pilipino sa wikang universal na ginagamit nang sa gayon ay mas mapadali ang pakikipagkomunika sa iba't ibang bansa at magkakaroon ng mas maraming oportunidad sa trabaho o opisina o sa ibang bansa. Ang pagiging magaling sa pagsasalita ng wikang Ingles ay nakakapagpalakas ng iyong personalidad. Ito ay makakapagbigay ng maraming oportunidad at magiging kapaki-pakinabang kung ikaw ay mag-a-apply sa trabaho o sa ibang bansa. Dahil karamihan sa mga tao ay marunong magsalita at umintindi ng wikang Ingles. Karamihan sa mga Pilipino ay nag-aaral na gamitin ang wikang Ingles dahil alam nila na sa pagdating ng panahon ay mayroon silang mas malaking posibilidad na magtagumpay sa wikang ito. Ang pagbibigay ng pantay na halaga at atensyon sa parehong wika ay nakatutulong upang magkaroon ng maayos na pagkakaintindihan sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Ang madalas na salita na ginagamit sa pagtatrabaho o pag-aaral ng mga Pilipino sa ating bansa hindi lamang dapat ang kinalakihan mong wika sa probinsya ang dapat natin matutunan. Dahil kailangan din natin matuto ng wikang Pilipino at Ingles na madalas ginagamit kapag tayo ay nagtatrabaho. Bagamat mas lalong pinagtutuunan ng pansin ang paggamit ng Ingles sa mga pang-opisina na gawain. Ngunit kailangan din natin bigyan ng pansin at atensyon ang wikang Pilipino dahil ito ang madalas naman na ginagamit sa karamihan ng mga iba't ibang uri ng trabaho. Ang kahalagahan ng ating sariling wika sa panahon ngayon ay pangunahing nakasalalay sa pagiging epektibo nito sa pakikipagkomunikasyon. Mahalaga ang ating wika sa komunikasyon para sa mga proyektong ipapatupad sa bansa at ang mga proyektong ito ay susi sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Iba't ibang bansa ang gumagamit ng mga wika upang higit na palakasin ang kanilang mga organisasyon at relasyon. Patuloy din itong bumubuo ng magandang plano para sa kapakanan ng mga mamamayan. Sa pamamagitan ng ating wika, nabibigyan ng boses sa mga ordinaryong mamamayan dahil nasasabi nila dito ang kanilang gustong iparating. Pilipino ang pangunahing wika ng ating bansa kaya kahit anumang estado sa buhay, mahirap man o mayaman ay nakakaintindi ng wikang Filipino. At dahil dyan, mabisa natin
maipapabatid ang mga layunin natin sa araw-araw. Karamihan sa mga impormasyon sa internet ay nasa Ingles. Gayun din sa mga aklat at magazine na maaari mong magamit kahit sa pangsarili na pakinabang. Karamihan sa mga website sa internet na tumutulong sa iyo na magdagdag sa iyong kaalaman kapag nagsasaliksik para sa iyong pag-aaral at pati sa mga aplikasyon sa computer ay gumagamit ng wikang Ingles. Kabilang na din sa mga lalagyan ng gamot at mga instruction kung paano ito gamitin at inumin ay nasa Ingles. Ang wikang Ingles ay makikita kahit saan. Makikita ito sa mga mall, sa mga posters at billboard, sa mga kainan at iba pang lugar. At lalo na, ang pagtataglay ng mabuting kaalaman sa Ingles ay magbibigay daan sa iyo na magkaroon ng kaalaman sa mga pelikula, musika at literatura mula sa daan-daang mga bansa sa buong mundo. Lalo na at karamihan sa mga libro mula sa buong mundo ay sinasalin sa Ingles. Ilang mga karanasan ang magpapalago sa iyo bilang isang tao, higit pa sa pag-aaral ng mga paniniwala, gawi at paraan ng pamumuhay ng isang tao sa kultura na naiba sa iyo. Ang lengguwahe na ginagamit sa batas at pakikipagkalakalan ay wikang Ingles at Filipino, pati na rin sa pagbibigay ng mga panuto sa eskwelahan. Kaya nararapat lang na bigyan pansin ang parehong lengguwahe. Walang dapat mas hihigit sa isa dahil parehas itong mapapakinabangan ng malaki. Ang kakayahan ng mga Pilipino sa paggamit ng parehong lengguwahe ay nakatulong sa ekonomiya ng bansa sa paraan na kinilala ang Pilipinas na top voice outsourcing destination sa buong mundo. Hinigitan ng bansa ang India noong 2012. Bilang isang Pilipino, ang wika natin ay konektado sa kung ano nga ba tayo bilang isang tao at sumisimbolo ito sa pagkakaisa dahil halos lahat ng mga Pilipino ay kayang gamitin ang lengguwahe na ito. Sa kabilang banda naman ay mahalaga rin ang pag-aaral ng wikang Ingles dahil pinapalawak nito ang pag-uunawa ng mga Pilipino sa mga nangyayari sa mundo at pananaw sa iba't ibang mga bagay. Walang sino man ang makakatanggi sa pag-aaral at pag-unawa ng lengguwaheng Ingles. Ngunit, dapat ito pag-aralan lamang at hindi gamitin bilang medium pang-instruction dito sa ating bansa. Ang Filipino o wikang lengguwahe natin ay hindi dapat iniinsulto o tinatrato na parang walang kwenta o saysay. Ang wikang Filipino ay dapat na maging medium pang-instruction dahil ito ang wikang kinagisnan natin bilang mga Pilipino. Mga halimbawa nito ay dito tayo lumaki, dito tayo nanalo sa mga argumento, dito tayo nagsulat ng mga kanta at mga akademikong mga papel na sariling atin, pakikipagpaligsahan sa mga karatig na bansa sa pagpapakilala ng ating wika sa kanila. At nabigyan tayo nito ng identidad at natuto kung paano magsalita at magsulat ng wikang Ingles. At ayun ang hindi napapansin ng mga nakararami, lalo na sa modernong panahon ngayon na hindi natin makakamit ang mga ito, kung hindi dahil sa ating sariling wika. Dapat kilalanin ng mga Pilipino ang kahalagahan ng kanilang pinalakihang wika, dahil ito ay mahalagang bahagi ng kanilang pagkakakilanlan at kultura. Hahayaan na lang ba natin na sakupin din tayo, pati sa ating wika, na kung saan ang siyang nakakapagbigay ng pagkakakilanlan para sa atin bilang mga Pilipino? Ang wikang Ingles ay isa sa mga pinakakaraniwan na lengguwahe na ginagamit sa buong mundo. Ito ay ginagamit sa pakikipagkomunika sa iba't ibang bansa. Ingles ang pinakaginagamit na lengguwahe sa maraming bansa dahilan kung bakit ito ay kinokonsidera bilang pangalawang lengguwahe. Ang wikang Ingles ay mahalaga dahil ito ay makatutulong sa ating mga Pilipino na makipag-ugnayan sa iba't ibang bansa at makatutulong din na mas maunawaan ng isa't isa sa pamaraan ng pagsasalita ng wikang Ingles. Dahil dito ay mas magiging konektado ang mga bansa at dito ay maaaring matutunan natin ang mga kultura at tradisyon ng iba't ibang bansa. At malalaman din kung ano ang mga nangyayari sa buong mundo. Higit sa lahat, ang wikang Ingles ay magbibigay sa atin ng mga Pilipino ng mga oportunidad at kalamangan pagdating sa trabaho.
Karamihan sa mga job interview sa Pilipinas ay gumagamit ng wikang Ingles. Kung ang mga Pilipino ay maalam sa paggamit nito, ay matutulungan sila ito na mas magkaroon ng kumpiyansa, kaya naman mas mapapadali ang pag-a-apply sa trabaho. At hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa din kung marunong tayo gumamit ng wikang Ingles. At isa pa, dahil ang Ingles ay sinasalita sa napakaraming iba't ibang bansa, mayroong libo-libong mga paaralan at universidad sa buong mundo na nag-aalok ng mga programa sa Ingles. Kung nagsasalita ka ng mahusay na pang-akademikong Ingles, maraming mga pagkakataon na mahanap mo. Ang international na negosyo ay isinasagawa sa Ingles. Maraming literatura sa paksa ng paghawak ng negosyo at pamamahala ng asset ay makukuha rin sa pagsasalita ng Ingles. Ang pag-aaral ng Ingles ay makakatulong sa iyong pakikipag-usap sa mga kawili-wiling tao mula sa iba't ibang lugar. Ang pagbibigay ng atensyon sa parehas na wika ay mayroong magandang benepisyo sa ating mamamayan. Dahil mas mabibigyan ng oportunidad ang mga Pilipino upang makaintindi ng Ingles o tinatawag na universal language. At ang ating wika sa pag-aaral sa ibang bansa o tinatawag natin na international o exchange student. Ang pag-aaral kasama ang mga Pilipino at iba pang mga dayuhan ay nagpapalawak ng pananaw at pananaw ng mga tao sa halos anumang bagay. Ang mga estudyante ay bumubuo ng isang buong pananaw sa mga pampolitikang isyu moral at panlipunan. Nagkakaroon sila ng mga bagong pananaw at isang mas nouns na pag-uunawa sa mundo, habang nakikilala nila ang kanilang mga kaklase. Nagkakaroon sila ng mas mahusay at mas malalim na pag-uunawa at paggalang sa ibang mga bansa. Habang natututo sila kung paano makikipag-ugnayan ang isa pang kultura sa pang-araw-araw na buhay at hindi pamilyar ng mga hamon, ang salitang Ingles at Pilipino ay madalas na ginagamit sa mga usapin na patungkol sa mga issue sa ating bansa. Gayon din, sa pag-aaral ng mga estudyante, dahil sa pag-aaral ng malalim na sa parehas na wika, ay nagbibigay oportunidad upang magkaintindihan ang mga mamamayan sa Pilipinas. Gayon din, ang mga dayuhan sa ating bansa ay hindi dapat mawala ang pag-aaral sa parehas na wika dahil mahihirapan ang mga Pilipino na magkaroon ng pagkakaunawaan kapag may mga pinag-uusapan na importante na tungkol sa bansa. Ang ginagamit ay parehas na wika o di kaya tinatawag na Taglish. Matapos ang pagdedebate dito, ay mas naliwanagan tayo dahil sa parehas na may mga sapat na isinaglaban at sapat na ebidensya dahil sa pagkakaroon nito ng konkretong pananaliksik ng mga tao na nakipagdebate. Kaya naman ang nanalo ay parehas na panig dahil sa mga ebidensya ay sinisiwalat at sa mga malalalim at sapat na paliwanag nito. Nararapat lamang na magkaroon tayo ng ganitong debate tungkol sa wikang Ingles at Tagalog dahil ang wikang ito ay nagkakaroon ng magandang epekto para sa atin. Nararapat din na matutunan at mapag-aralan natin ito para sa mabilisang pakikipagkomunikasyon sa isa't isa. Dahil kung mas pipiliin natin ang isang wika, ito ay magkakaroon ng masamang epekto o hindi magandang epekto nito. Hanggang sa muli, ganito na lamang